na ito, sabi ng salita ng Panginoon, ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos sapagkat ito ay laman at dugo. Ito ay merong katapusan. Kung kaya nga nais ko makita natin, kinakailangan tayo ay dumating sa kamatayan upang ating makamtan at maranasan yung buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Kaya nga, ang kamatayan, ito ay hindi dapat pagkalungkot, kung hindi, ito ay dapat kagalakan sa atin, bagamat merong alaala na siyang nagbibigay ng lungkot sa atin. Ganun pa man, higit nating isipin ang kagalakan, una, ng binawian na ng buhay, sapagkat kasama na niya ang Panginoon magpakailanman. At atin ding asahan na sa bawat isa na kumilala sa Panginoon ay darating tayo doon at magkaroon po tayo ng grand reunion sa piling ng Panginoon. Dito, nagkakaroon tayo ng reunion. Siguro pinakamalaki na reunion natin ay clan. Kung hindi, family lang. Tayong family lang, yung inyong mga anak at yung inyong mga apo. Ito lang yung reunion. Maaring pinakamalaki yung clan natin. Nagkaroon kami ng clan reunion at yung mga pinsan ko ay hindi ko na halos kilala yung iba. At yung kanilang mga anak ay hindi ko na rin kilala. Kung kaya nga't napakaganda lang merong reunion. At doon sa langit na bayan na kung saan inihanda ng Panginoon ay meron tayong grand reunion pagdating doon at gaano kaya kasaya at galak ang ating madarama kapag tayo ay doon. Kung tayo nga ay doon. Kung kaya nga meron po tayong pag-asa kay Kristo. At ito yung pag-asa na binigay ng Panginoon sa atin sa verse 13. Ngunit, sabi niya, ngunit mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay walang alam patungkol sa mga natutulog. Yung natutulog na binabanggit niya dito, sila ay nangamatay na. Pero bakit natutulog yung ginamit niyang salita dito? Sapagkat ang tulog ay pwedeng gisingin. Yung tulog ay pansamantalang walang pakiramdam sa kanyang paligid, subalit siya ay pwedeng gisingin. Ang patay kay Kristo, siya ay natutulog, ang turing ng salita ng Panginoon. Bakit? Sapagkat isang araw, siya ay ibabangon mula sa kamatayan at siya ay sa kanyang katawan, mapasa Panginoon ito. Hindi lamang yung kaluluwa ang nasa Panginoon, kung hindi maging ang kanyang katawan, kasama na niya ang kanyang kaluluwa at espiritu sa pagdating ng ating Panginoon. So dito ay gusto ko makita natin na merong ang habang tayo ay nandito at kapag tayo ay pumanaw na, ang turing ng salita ng Panginoon sa atin ay natutulog lang, sapagkat isang araw tayo ay gigisingin o kaya tayo ay ibabangon ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, ulitin ko sa verse 13 and verse 14, ngunit mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay maging walang alam patungkol sa mga natutulog upang hindi kayo magdalamhati. So ituring po natin na siya ay parang nandun lang sa kwarto nating natutulog. Katulad din ng iba ng mga walang pag-asa. Sapagkat kung tayo ay naniniwala na si Jesus ay namatay at muling bumangon, kahit sila na natutulog kay Jesus, ay dadalhin kasama ng Diyos. So ito po yung pag-asa, ito po yung ating